Isang araw, bigla na lamang nawala si Annette Michelle Craver. Walang bangkay, walang malinaw na ebidensya. Tanging isang lalaking naiwan ang kanyang asawa na may paliwanag na masyadong perpekto para maging totoo. Sa loob nga ng halos 3 dekada, isang ina ang tumangging maniwala sa opisyal na kwento. At sa kanyang sariling imbestigasyon, unti-unting nabunyag ang isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa likod ng pagkawala ng mga kababaihan. Ito ang kwento ng biglaang pagkawala ni Annette Michelle Craver at ng lalaking pinaniniwala ang dahilan kung bakit hindi na nga siya muling nakita kailanman. Noong October 1984, sinabi ni Felix Bale sa kanilang mga kapitbahay na magbabakasyon lamang raw silang mag-asawa. Ngunit pagkalipas nga ng ilang araw, mag-isa na lamang siyang bumalik. Nang malaman ito ni Rose, agad niya ngang tinawagan si Felix. Doon sinabi ng lalaki na inihatid niya raw si Annette sa isang bus na patungong Mexico. Ayon sa kanya, nais daw ng kanyang asawang magbagong buhay, baguhin ang kanyang pagkakakilanlan at lumayo sa lahat, dala ang halagang $50,000. Ngunit wala ni isa sa mga detalyeng ito ang tumugma sa katotohanan. Wala namang ganong bus station, walang mga saksi, at higit sa lahat, hindi kailanman nagpaalam si Annette sa kanyang ina, isang bagay na alam ni Rose na hinding-hindi gagawin ng kanyang anak. Noong October 22, nag-file na nga ng missing persons report si Rose sa Tulsa Police Department. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, hindi agad sineryoso ang kaso. Para sa mga otoridad, kusa lamang umalis si Annette. Para kay Rose, dito pa lang nga nagsimula ang isang bangungot. Si Annette Michelle Craver ay ipinanganak noong December 7, 1965. Isa siyang matalino at malikaing bata na may pangarap na maging midwife. Nag-aaral siya sa isang private school na may specialization sa medisina. Marunong rin siyang magsulat ng kanta, tumugtog ng gitara, at may magandang tinig. Nang namatay ang kanyang ama dahil sa isang car accident, mag-isa siyang pinalaki ng kanyang inang si Rose. Naging maayos naman ang kailang pamumuhay hanggang sa dumating ang araw ng 8 ng Setyembre, taong 1981. Kakatapos lamang ng tag-init sa Houston, Texas. Si Annette at Rose ay nasa labas ng kailang bahay para sa isang garage sale ng mga gamit na naiwan ng namayapang ama ni Annette. 2 taon na ang nakakalipas. Walang kaalam-alam si Rose na sa garage sale na ito, makikilala ni Annette ang lalaking babago sa buhay nilang mag-ina. Ito nga ay si Felix Bale, isang 40 taong gulang na lalaki na nakatira rin sa parehong syudad. Dahil nga sa mas matanda pa ang lalaki kaysa sa inang si Rose, hindi raw ito nag-isip ng kakaiba kapag kinakausap nito ang kanyang anak na 15 taong gulang pa lamang. Dagdag pa rito, si Rose ay sobrang abala rin sa kanyang tungkulin bilang ama't ina ni Annette. Dahil nga wala siyang makitang maayos na trabaho sa kailang lugar, napilitan itong lumipat sa ibang bayan para magtrabaho. Isang magandang oportunidad naman ang dumating sa kanya sa lugar na Oklahoma. Kaya't inihabili niya muna si Annette sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan habang wala siya. Ito ang isang bagay na lubos niyang pinagsisihan dahil ang estrangherong lalaki na akala niya isang customer lamang sa garage sale ay naging sobrang malapit na pala kay Annette. At ang layunin nga nito sa kanyang anak ay ang makipagrelasyon. Lingid nga sa kaalaman ni Rose, si Annette pala ay nakakaramdam pa rin ng lubos na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ama. Madalas nga raw itong mapag-isa at ginugugol ang kanyang oras sa pagsusulat ng mga tula, pagpipainting, pagtutugtog ng gitara at pagkanta. Marahil ang pangungulila sa kanyang ama ang dahilan kung bakit magaan ang loob ng dalagita kay Felix. Tila ba dito niya nga nahanap ang pagmamahal ng isang ama? Sa mga sulat ni Annette kay Rose, nagsabi raw ito na nang umalis ang kanyang ina ay nakaramdam nga siya ng pagkaabandona. Dahil nga nasa murang edad pa lang si Annette, naging madali lamang kay Felix ang pagmanipula dito. Habang hindi pa rin nga nakakauwi si Rose, nagawa ngang kumbinsihin ni Felix si Annette na sumama sa isang road trip pagkatapos ng graduation nito. Samantalang si Rose naman na ilang buwang nagtatrabaho ng walang pahinga ay nagawa na nga makabili ng isang bahay na ipinangalan niya sa kailang mag-ina
At sabik na nga itong makabalik para ibalita ito kay Annette. Pero nalaman niya na lamang na ang kanyang kaisa-isang minor de edad na anak na babae ay sumama na pala kay Felix para pumunta sa malalayong lugar nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanya. Hindi rin ito pinapaalam sa kanya kung saang lugar na sila pumupunta, pero sumusulat naman ito sa kanya. Hindi rin humihingi ng pera si Annette kay Rose, pero ang ginagastos nga nila ni Felix ay ang perang nakukuha ni Annette galing sa pagkamatay ng kanyang ama. Sobrang pagsisisi nga ang naramdaman ni Rose at naisip niya kung sana ay hindi na lamang siya pumunta sa Oklahoma at iniwan ang kanyang nag-iisang anak. Isang taon nga ang nakalipas, nakatanggap na lamang ng tawag si Rose mula kay Annette at lubos niya ngang ikinagulat ang sinabi ng kanyang anak. Hinihingi nga nito ang kanyang pahintulot upang pakasalan na Felix. Maraming tanong ang pumasok sa isip ni Rose. Bata pa ang kanyang anak, masyadong mabilis ang lahat. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Pinaalalahanan niya nga ang kanyang anak na masyado pang maaga at hiniling na maghintay muna at mag-isip. Ngunit iginiit nga ni Annette na sigurado na raw siya kay Felix. Ayon nga sa kanya, matagal na nga raw niyang pinag-isipan ang desisyong ito at alam niyang mahal na mahal siya ni Felix. Dagdag pa niya, kung hindi nga siya papayagan ng kanyang ina, handa nga raw silang pumunta ng Mexico upang doon na lamang magpakasal. Doon nga tuluyang nag-alinlangan si Rose. May bahagi ng kanyang sarili na gustong tumanggi. Ngunit may bahagi ring natatakot na baka tuluyan na nga mawala ang kanyang anak kapag pinigilan niya pa ito. Matagal nga siyang nanahimik bago sumagot at sa huli, kahit mabigat nga sa kanyang loob, napilitan na lamang siyang pumayag. Hindi dahil kampante siya kundi dahil umaasa nga siyang mali lamang ang kanyang kutob patungkol sa lalaki. Inisip niya na nga lang na si Felix ay isang disenteng lalaki dahil talagang mahal na mahal nito si Annette. Pero tila nagkatotoo nga ang kasabihang mothers knows best dahil ang lalaking pinakasalan ng kanyang asawa ay mayroon palang itinatagong malagim na nakaraan. Matapos ang kasalang naganap noong August 15, 1982, tuluyan ngang nagbago ang buhay ni Annette. Ang akala niyang simula ng isang bagong yugto ng pagmamahalan ay unti-unting naging isang buhay na puno ng kontrol, takot at pananahimik. Sa unang mga buwan ng kanilang pagsasama, unti-unti na ngang ipinakita ni Felix ang kanyang pagkontrol sa kanilang relasyon. Siya ang nagdidikta kung saan sila pupunta, ano ang kailang gagawin, at kung paano gagalaw si Annette sa araw-araw. Unti-unti niya ngang inihiwalay ang kanyang batang asawa sa mga taong maaari sanang makatulong sa kanya, lalo na sa kanyang inang si Rose. 4 na buwan lamang matapos ang kasal, kinuha na nga ni Annette ang perang iniwan ng kanyang ama, isang life insurance policy na nagkakahalaga ng $98,000. Sa halip na magamit ito para sa sariling kinabukasan, ang malaking halaga ng pera ay napunta lamang sa pagbabayad ng mga utang ni Felix. Bumili rin siya ng isang flat convertible na kotse na nagustuhan ng kanyang asawa at maging ang pandental nito ay siya rin nga ang nagbabayad. Sa panahong ito, malinaw na si Annette ang nagsisilbing pinansyal na sandigan ni Felix. Hindi naman naglaon, napansin na ni Annette ang unti-unting pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Ang lalaking minsang nagpakita ng lambing ay naging mapagkontrol at marahas. Agad rin nga siyang nabuntis matapos ang kasal, ngunit sa halip na tuwa, mariing pinilit ni Felix na ipalaglag ang batang kanyang dinadala. May mga pagkakataong nauuwi na sa karahasan ang kailang pagtatalo. May mga pagkakataon na rin na nauuwi sa karahasan ang kailang mga pagtatalo. Isang insidente nga ang naganap kung saan nabalian ng buto sa kamay si Felix matapos niyang tangkain suntukin si Annette, ngunit sa pader nga tumama ang kanyang kamao. Ang takot at tensyon sa loob ng kailang pagsasama ay lalo pang ang lumala. Sa kabila ng lahat, naglakas loob na nga si Annette na aminin sa kanyang ina na gusto niya na nga makipaghiwalay kay Felix. Nais niya na nga raw na makapag-enroll sa kolehiyo at magsimulang muli ng bagong buhay. Hindi naman nag-atubili si Rose at pinayuhan ang kanyang anak na umuwi na nga sa kailang bahay. Isang desisyong tila huling pagkakataon nga ni Annette para makalaya. Noong April 1984, matagumpay na nakatakas si Annette at nakabalik sa piling ng kanyang ina. Ngunit kahit ligtas na siya sa pisikal na presensya ni Felix, napansin naman ni Rose na tila hindi pa rin tunay na malaya ang kanyang anak. Madalas itong matulala, parang laging may kinakatakutan at malayo sa dating masiglang anak na puno ng pangarap.
Sa kabila nito, pinili nga ni Rose na manatili sa tabi ng kanyang anak na si Annette at tulungan nga itong makapag-move on. Ngunit hindi rin nagtagal, muli naman nakahanap ng paraan si Felix upang makapasok sa buhay ng kanyang asawa sa pamamagitan nga ng pananakot, manipulasyon at emosyonal na kontrol. Muli niyang nakuha ang tiwala ni Annette. Isang araw, bigla na lamang nga itong pumasok sa kailang bahay ng walang pahintulot at dumiretso kung nasaan naroroon si Annette. Matagumpay ngang nalason na naman ni Felix ang isipan ni Annette at imbis na paalisin si Felix ay si Rose pa ang nais ni Annette na umalis sa kailang bahay. Sinikap naman ni Rose na kausapin ang kanyang anak pero walang nangyari dahil kay Felix na nga nakikinig si Annette. Bago pa nga tuluyang makaalis si Rose, pinilit din nga siyang ipaubaya kay Annette ang buong pag-aari ng bahay. Sa huli, si Rose nga ay napilitan ng umalis para hindi na nga raw madagdagan pa ang lamat sa relasyon nila ni Annette. Natatakot rin daw siya dahil si Annette ay nagbabanta ng magpapatiwakal kapag hindi pumayag si Rose sa gusto niya. Pagdaan lamang nga ng maikling panahon, inilipat na rin ni Annette kay Felix ang pagmamay-ari ng bahay. Matapos nga nito, dito na nga sinabi ng mag-asawa sa kailang mga kapitbahay na magbabakasyon lamang sila. Pero noong buwan nga ng Oktubre, mag-isa na lamang umuwi si Felix. Nang malaman nga ni Rose ang patungkol dito, agad niya nga tinawagan si Felix. Dito na nga sinabi ni Felix na si Annette raw ay inihatid niya sa isang bus na papuntang Mexico. Ayon kay Felix, nagkaroon daw ng sexual na panaginip si Annette kung saan siya ay nakikipagsiping sa ibang lalaki sa Mexico. At dahil dito ay niyaya siya nitong magbakasyon sa nasabing bansa. Ang panaginip nga raw na ito ng kanyang asawa ang nagpamulat sa kanya na kailangan niya ng palayain si Annette. Sinabi rin nga raw ng asawa na babaguhin niya ang kanyang pagkakakilanlan upang wala nang makahanap sa kanya. Katulad ng inaasahan, wala ni isa sa mga salita nga ni Felix ang pinaniwalaan ni Rose. Dagdag pa rito, wala namang katulad ng bus stop na kanyang sinabi ang matatagpuan sa kailang lugar. Dahil nga sa mga pagdududang ito, nag-file na nga siya ng missing persons report sa police station. Pinuntahan naman agad ng mga pulis si Felix pero naging mabait ito sa mga opisyal at hindi raw ito nakitaan ng kahit anumang kahinahinalang pagkilos. Nagawa niya ngang kumbinsihin ang mga pulis na kusang umalis si Annette para gawin ang gusto nito. Dahil na rin wala nga nakitang mali ang mga pulis at wala ring naibigay na ebidensya na nawawala nga si Annette, hindi na pagbigyan ang hiling ni Rose na magsagawa ng investigasyon patungkol dito. Wala ngang nagawa si Rose kundi humarap araw-araw sa kanyang telepono sa pag-asang tatawagan siya ni Annette balang araw at ipapaalam nga sa kanya kung nasaan ito. Pero kahit ilang taon na nga ang lumipas, hindi pa rin tumatawag o sumusulat sa kanya si Annette. Sa bawat araw na lumilipas, lalo na nga raw nadadagdagan ang pag-aalala ni Rose sa kanyang anak dahil alam niyang kahit may galit ito sa kanya, hindi nito magagawang hindi siya kontakin sa loob ng napakahabang panahon. Habang patuloy ngang lumilipas ang mga taon, unti-unting napagtanto ni Rose kung patuloy siya maghihintay sa tulong ng mga otoridad, maaaring tuluyan na ngang mabaon sa limot ang kaso ng kanyang anak. Kaya gumawa siya ng isang desisyong magpapabago sa kanyang buhay, siya mismo ang magsasagawa ng investigasyon. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang ang internet. Mahirap pang ang makakuha ng mga impormasyon at kadalasan ay kailangan niya pang bumiyahe ng personal para makahanap ng mga sagot. Ang unang hakbang niya ngang ginawa ay hanapin ang mga taong pinakamalapit kay Felix, ang lalaking huling nakasama ni Annette. Ang una niyang pinuntahan ay ang kapatid ni Felix na nagangalang si Sue Jordan. Sa kabila ng mahabang biyahe at kaba, naglakas loob nga si Rose na harapin ito. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nabasag ang katahimikan. Ayon kay Sue, matagal na nga niyang pinaghihinalaan na maaaring biktima ng krimen si Annette at hindi lamang raw ito basta umalis gaya ng sinasabi ni Felix. Sinabi nga ni Sue na hindi na bago ang ganitong kwento sa kanyang kapatid. May mga naging asawa at naging karelasyon nga raw si Felix na nauuwi sa misteryosong pagkamatay o pagkawala. Hindi nga dito nagtapos ang kanyang paghahanap. Dinala siya ng mga impormasyong ito sa pamilya ng mga babaeng na unang naugnay kay Felix. Isa-isa niyang kinatok ang mga pintuan ng mga taong matagal na nga naghihintay ng sagot. Mga pamilyang tulad niya ay naiwan rin ng sistema. Sa tulong nga ng kapatid ni Felix na si Sue,
Nalaman ni Rose ang pangalan ng unang asawa ni Felix. Siya si Mary Horton. Nasawi raw ito sa isang hindi maipaliwanag na bagay. Agad namang tinawagan ni Rose ang kapatid ni Mary na nagngangalang si Will. Dahil nga sa palagay niya ay makakatulong itong makapagbigay ng dagdag na impormasyon. Ayon kay Will, hindi naniniwala ang kailang pamilya na isang aksidente lamang ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagkakilala nga raw si Mary at Felix nung nasa kolehiyo pa lamang sila noong taong 1960. Matapos lamang nga ang 6 na buwan ay agad na napakasal ang dalawa. Pagkatapos lang ng 1 taon, ipinanganak naman ni Mary ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang si Bill. Nag-iba raw bigla ang ugali ni Felix nang magkaroon sila ng anak, dahilan upang lumaya si Mary kasama ang anak at umuwi na lamang sa kanyang mga magulang. Gusto na nga ni Mary na hiwalayan na si Felix, pero ang divorce na mga panahong iyon ay hindi pangkaraniwan, lalo na sa isang katolikong pamilyang katulad sa mga Hortons. Dahil nga dito, pinilit si Mary ng kanyang ina na balikan si Felix at makipag-ayos dito. Pero ang ikinagulat nga nila nang bigla na lamang nilang nabalitaan na pumanaw na nga raw si Mary dahil sa pagkalunod. Ayon nga kay Felix, iniwan daw nilang mag-asawa ang 3 buwang gulang na anak sa kakilala dahil nais nga raw nilang mangisda gamit ang bangka ng kaibigan nila. Hindi niya naman daw inaasahan na mababangga sila at nahulog nga raw si Mary. Ayon rin sa kanya, tumalon nga siya para hanapin at sagipin ang asawa pero bigo siyang mahanap ito. Mabilis nga raw siyang tumawag sa kapulisan para i-report ang pangyayari. Sa una nagduda ang kapulisan dahil sinabi nga ni Felix na mangingisda sila pero wala namang nakitang kahit anumang gamit sa pangingisda sa nasabing bangka. Gayon din, ayon sa mga nakakakilala kay Felix, hindi pa nga raw nila nakita na nangisda si Felix kahit kailan. Nakakapagtaka rin daw para sa pamilya ni Mary ang katotohanang hindi ito nagsuot ng life vest sa kabila na may phobia ito sa malalim na katubigan. Marunong din naman daw itong lumangoy at magagawa naman daw itong iligtas ang kanyang sarili, pero sinabi naman ni Felix na maaaring tumama raw ang ulo ng kanyang asawa sa bato sa ilalim ng lawa. Taliwas naman ito sa impormasyon na nakalap ng pulisya dahil sa parte raw ng lawa kung saan nahulog si Mary ay wala namang matatagpo ang bato. 2 araw nga matapos mahulog sa lawa, nakita ang bangkay ni Mary. Isang scarf ang nakapalibot sa bibig at leeg nito, habang ang kanyang sweater ay puno ng dugo. Hindi rin ito nakitaan ng tubig sa kanyang baga pero may malaking sugat ito sa kanyang likod sa kanyang ulo na tila pinukpok na isang matigas na bagay. Agad namang inaresto ng mga pulis si Felix sa hinalang pagpatay sa kanyang asawa pero ikinagulat ng lahat nang hindi makarating sa korte ang kaso dahil idineklara ng mga pulis na isa lamang aksidente ang pagkamatay ni Mary. Imbis nga na managot sa pagkamatay ni Mary, nakakuha pa ng malaking halaga si Felix galing sa 2 life insurance ng yumaong asawa na siya rin ang kumuha para dito nang nabubuhay pa ito. Sa kabila ng mahigit sa $1 million o higit sa 50 million pesos na nakuhang pera, hindi man lamang pinagkagastusan ni Felix ang pagpapalibing kay Mary. Ang pangalawang naging seryosong karelasyon naman ni Felix ay si Sharon Hensley. Ang ina raw ni Sharon ay unang nakipag-ugnayan sa pamilyang Horton para makakuha ng impormasyon tungkol kay Felix na kasamang nawalang parang bula ng kanilang anak. Pinuntahan din nga ni Rose ang pamilya ni Sharon. Dito nakausap niya ang kapatid nito na nagngangalang si Brian Hensley. Si Sharon daw ay nagtatrabaho bilang isang fashion model at sumasayaw din. Nakilala raw ni Sharon si Felix nung siya ay 21 taong gulang pa lamang habang siya ay nagbabakasyon sa California. Sa kabila raw ng 10 taong tanda sa kanya ni Felix, nagustuhan niya nga ito. Hindi naman daw naging maayos ang relasyon nila pero nagkasundo sila sa isang illegal na gawain, ang paggamit na ipinagbabawal na gamot. Pumupunta nga sila sa iba't ibang lugar para lamang gumamit ito. Ang anak ni Felix kay Mary na si Bill ay kasama rin nga nila sa mga panahong iyon. Wala raw kaalam-alam ang pamilya ni Mary na pati si Bill ay nasa ilalim ng matinding pagkontrol ng sarili nitong ama. Ang kawawang bata ay nagdusa sa mapanakit nitong ama hanggang sa mag-8 taong gulang na nga siya, kung saan nagawa niyang tumakbo sa istasyon ng pulisya habang nakapaalamang ito upang magsumbong. Sinabi niya nga sa mga pulis na pinipilit siyang gumamit na ipinagbabawal na gamot ng kanyang ama.
Inaresto naman agad ng mga pulis si Felix at si Sharon at kinailangan ngang magpatunay ni Bill laban sa kanyang sariling ama. Pero matapos ang 3 buwan, nakalayang muli si Felix at Sharon at ipinagpatuloy ang kailang paglalakbay na magkasama habang si Bill naman ay naiwan sa kanyang mga lolo at lola sa ina. Hindi naman nagtagal, unti-unti na nga napansin ng pamilya ni Sharon ang pagbabago sa kanyang itsura mula sa masigla at kaakit-akit. Naging napakapayat nito at tila wala ng buhay. Sa tuwing may tatawag rin nga sa kanya, tila kailangan munang pumayag ni Felix bago siya makapagsalita. Isang araw, bigla na lamang nga siyang nawala. Makalipas ang 1 taon, isang liham ang ipinadala ni Felix sa pamilya ni Sharon. Ayon sa kanya, iniwan na nga daw siya ni Sharon upang pumunta sa Australia at magbagong buhay. Eksaktong kapareho ng kwentong ginamit niya sa pagkawala rin ni Annette. Muli, walang ebidensya at hindi rin nga kumilos ang mga otoridad. Sa pagitan nga ng taong 1975 hanggang 1977, si Felix ay marami pang nakarelasyon ng mga batang babae at naging asawa nito. Pero hindi rin nga nagtatagal at natatapos agad sa loob ng maiksing panahon. Hanggang sa sumapit na nga ang taong 1981 kung kailan nakilala niya si Annette na naging biktima niya rin. Ngayong alam na nga ni Rose na ang ginawa ni Felix kay Annette ay ginawa niya rin sa mga nauna niyang karelasyon. Para nga makakalap pa ng karagdagang impormasyon, naisip nga ni Rose na puntahan ang anak ni Felix na si Bill sa Kansas. Naging maayos naman ang pakikipag-usap niya kay Bill dahil hindi katulad ng ama nito. Si Bill ay isang napakabait at maunawaing tao. Ngunit kapag nababanggit daw si Felix, nakakaramdam na matinding takot si Bill at nais niya na manatiling malayo na sa kanyang ama. Sa kabila nito, sinabi naman ni Bill na handa siyang tumulong kay Rose para mahanap ang anak nito at para na rin daw mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang inang si Mary. Sinabi niya rin ang isang sikretong matagal niya nang itinatago. Isang araw daw hindi niya nga sinasadyang marinig ang sinabi ng kanyang ama kay Sharon na pinatay niya si Mary. Pero inakala naman daw ni Sharon na sinasabi lamang ito ni Felix dahil nagigilty ito sa aksidenteng pagkamatay ng dati nitong asawa. Ang bagay nga na ito ay kay Rose lang nga sinabi ni Bill dahil matapos daw siyang ampunin ng kanyang lolo't lola. Patuloy pa rin nga siyang nabubuhay sa takot na baka bigla na lamang bumalik ang kanyang ama. Kaya't naisip niya na hindi sabihin ang kanyang nalalaman para na rin sa ikakatahimik ng buhay niya at ng kanilang pamilya. Pero sa tulong nga raw ni Rose, nagkaroon siya ng pag-asang mabibigyan pa ng hustisya ang pagkamatay ng pinakamamahal niyang ina. Nakakalungkot nga lang dahil bago pa man makamit ang hustisyang ito, si Bill ay binawian na ng buhay noong taong 2009 dahil sa sakit na cancer. Bago naman siya tuluyang bawian ng buhay, pumunta siya sa isang pari para magpatulong na i-record ang kanyang gagawing pagtatapat tungkol sa krimen na ginawa ng sarili niyang ama. Pagkatapos nga ng ilang dekadang pag-iimbestiga ni Rose, naniniwala siya na sapat na ang nakalap niyang mga ebidensya upang makapaghain ng kaso laban kay Felix. Sa kabila ng kawalan ng pisikal na ebidensya, alam niyang may malaking tulong ang mga nakalap niyang testimonya galing sa pamilyang Hortons, Hensley at pati na rin kay Bill. Sa kasamaang palad ng mga panahong iyon, ang gobyerno ay nagkakaroon ng pagbabawas ng mga budget nito sa iba't ibang ahensya at malaki ang naging epekto nito sa departamento ng mga unsolved cases ng FBI. Kaya wala ngang pumansin sa kahilingan ni Rose. Nang mga panahong iyon, labis na nga nakaramdam ng pagkadismaya si Rose at nahihiya na rin siya sa pamilya ng iba pang nabiktima ni Felix na buong tiwala nga nagbigay sa kanya ng tulong sa pag-asang makakamit ang hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. Pero tila ba ang kailang laban ay nagtapos na nga kaagad bago pa man itong magsimula. Pagsapit ng June 2011, halos 30 years matapos mawala ni Annette, si Rose ay nakikinig sa radyo nang biglang magsimula ang isang programa kung saan itinatampok ang isang investigative reporter na nakapaglutas ng napakaraming high-profile na mga kaso. Isa sa kanyang mga nalutas ay ang 50 years na cold case. Ito nga ang nabigay ng pag-asa kay Rose at naisip na baka ang investigative na reporter na ito ang matagal na nga niyang hinihintay na makakatulong sa kanya. Agad niya ngang tinawagan ang nasabing reporter na nagngangalang si Jerry Mitchell at mabilis na nakausap ito at napapayag. Sinimulan nga ni Rose ang paglalahad kung sino si Felix Bill,
Kasunod ang lahat ng impormasyon na nakalap niya sa loob ng ilang dekada. Dagdag pa rito ang pinakabagong impormasyong nakalap niya na bumalik na si Felix sa Mississippi kung nasaan din naruroon ang istasyon ni Jerry. Tila raw isa itong sinyalis ng kalangitan upang tuluyan na ngang mahuli si Felix. Gayon din, nalaman na rin daw ni Rose kung ano ang eksaktong address ni Felix at handa na nga siyang puntahan ito kahit anong oras. Ikinagulat naman ni Jerry ang matapang na pahayag ni Rose. Nagboluntaryo naman si Jerry na samahan si Rose sa pagpunta sa bahay ni Felix. Nang dumating nga sila roon, napansin nilang walang tao sa loob at basag ang bintana sa likurang bahagi ng bahay. Dahil dito, nagawa nga nila makapasok sa loob. Habang papasok sila, aminado si Jerry na kinakabahan siya sa posibilidad na baka bumalik si Felix anumang oras. Ngunit kabaligtaran ito nang nakita niya kay Rose. Wala siyang nakitang takot sa mukha ng babae. Ayon nga kay Rose, siya ay 64 years old na ng mga panahong iyon at pagod na nga siyang isipin na malaya pa rin si Felix. Dahil dito, desidido na nga siyang gawin ang lahat, mahuli lamang ang lalaking pinaniniwalaan niyang may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak. Habang nasa loob nga ng bahay, may dala si Rose na video camera upang i-record ang anumang posibleng ebidensya. Sa kwarto ni Felix, nakita nila ang iba't ibang aklat tungkol sa mga kulto pati na rin ang mga sandatang itinatago nito. Nang lapitan nila ang isang trailer truck sa paligid ng bahay, nagulat naman sila dahil may taong naroroon. Sa kabutihang palad, hindi ito si Felix kundi isa niyang kapatid na babae na nagngangalang si Kay. Sa simula, hindi nagustuhan ni Kay ang ginawang pagtrespass ni Rose at Jerry. Ngunit nang ipaliwanag nila ang dahilan ng kailang pagpunta, nagbago ang ekspresyon ni Kay. Ayon kay Kay, kahit nga rin daw siya ay matagal nang natatakot sa sarili niyang kapatid dahil alam niyang may kinalaman ito sa pagkamatay at pagkawala ng mga babaeng naging karelasyon nito. Ikinuwento niya rin na simula nga raw pagkabata, si Felix ay hindi nga marunong makinig kahit sa kailang mga magulang. Isa raw itong napakatalinong estudyante noon at laging nakakakuha ng matataas na grado. Ngunit nagkaroon nga raw ito ng problema sa trabaho dahil sa ugali nito. Mabilis din daw itong magalit kahit sa maliliit na bagay at alam ito ng kailang buong pamilya. Ang mga pahayag ng ito ni Kay laban kay Felix ay naging malaking tulong sa investigasyon ni Rose at Jerry. Dahil dito, muling kinausap ni Jerry ang iba pang mga taong dati ay nakapanayam ni Rose at tuluyan na nga siya nagsimulang magsulat ng isang aklat. Dahil nga sa dami ng kanyang mga proyekto, tumagal pa ng 4 na taon ang pagsusulat niya ng libro na pinamagatan niyang Gun. Ang librong ito ay patungkol nga sa buhay nila Mary, Sharon at Annette, pati na rin sa madilim na katauhan ni Felixville. Nang mailathala, agad naman itong pumukaw sa atensyon ng publiko. Sumikat nga ito sa buong bansa at umani na maraming parangal. Dahil sa malawak na interes ng publiko, napilitan na ngang kumilos ang FBI upang buksan ang kaso laban kay Felixville. Sa pamamagitan nga ng isang undercover operation, isang investigador na nagangalang Gina ang nagawang makuha ang tiwala ni Felix. Pinapasok nga siya nito sa kanyang bahay kung saan muli niya nakita ang mga libro patungkol sa kulto at mga armas na unang nadiskubre ni Rose at Jerry. Natagpuan din niya ang mga journal ni Felix na isinulat niya mula 1980s hanggang 2000. Detalyado ang mga tala mula sa oras ng kanyang paggising hanggang sa pagtulog. Sa mga journal na ito, malinaw na layunin ni Felix ang kontrolin ang mga babaeng kanya nakarelasyon at pisikal na saktan ang mga ito. Ngunit kapansin-pansin, nawala ni isang pahina ang direktang tumutukoy sa pagpatay. Napag-alaman nga na ang mga pahinang may kinalaman kina Mary, Sharon at Annette ay sinadya niyang tanggalin. Isang mahalagang ebidensya rin ang natuklasan ni Gina, ang passport ni Annette na nasa bahay pa rin ni Felix. Ito nga ang nagpapatunay na hindi kailanman nakapunta si Annette sa Mexico, taliwas nga sa kwento ni Felix. 7 buwan matapos ngang mailathala ang libro na Gun, inaresto si Felixville. Pero kinailangan pa nga ng prosekusyon ng mas matibay na ebidensya at mga saksi upang tuluyan ngang maisampa ang nasabing kaso. Dito naman pumasok ang isang mahalagang saksi na nagngangalang si Isaac Abshir, isang 90 years old na lalaki na malinaw pa rin ang kanyang alaala. Siya raw ay anak ng may-ari ng bangkang ginamit sa paghahanap sa bangkay ni Mary Horton. Ayon nga kay Isaac, kasama niya ang kanyang ama na matagpuan ang bangkay
at sa unang tingin pa lamang nga raw nila ay malinaw na ito ay biktima ng pagpatay. Bukod nga sa kanyang mga testimonya, nagbigay rin si Isaac na isang envelope na naglalaman ng 2 litrato ng bangkay ni Mary nung ito ay matagpuan, mga ebidensyang wala nga mismo sa tala ng pulisya. Ang impormasyong ito ang naging susi upang tuluyang ngang maisampa ang kaso laban kay Felix Vale para sa pagpatay kay Mary Horton. 3 buwan matapos makapagbigay ng kanyang testimonya sa korte, pumanaw na si Isaac ngunit naiwan ang kanyang ambag bilang mahalagang bahagi ng hustisya. Nakahanap pa nga ang prosekusyon ng iba pang mga kakilala ni Felix na nagbigay rin ng kailang mga pahayag. Ayon nga sa kanila, umamin raw si Felix na pinatay niya si Mary dahil muli itong nagdadalang tao. Isang bagay nga na hindi niya kailanman ginusto dahil ayaw niya ngang magkaanak. Matapos nga ang deliberasyon ng korte, napatunayan ngang guilty si Felix Vale sa pagpatay kay Mary Horton at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Habang binabasa ang hatol, magkakahawak kamay ang pamilya ni Mary, Sharon at Annette. Lubos ang kailang pasasalamat kay Rose na sa kabila ng mga dekada ng paghihintay ay hindi kailanman ito sumuko. Bagamat hindi pa rin nga natatagpuan sina Sharon Hensley at Annette Michelle Craver, malaki ang pasasalamat ng lahat na nakulong na nga si Felix upang wala na itong mabiktima pa. Ang kaso ngang ito ay itinuring bilang isang pinakamatandang unsolved cases sa Estados Unidos na natuldukan lamang makalipas ang 54 na taon.